Magandang oras mga katiyats. Meron tayong bigyan ng analysis dito. Ito'y layering ng lupa sa paghukay ng Yamashita Treasures. Okay, so ilang layer ba meron ang lupa bago tayo makarating sa bedrock? Well, merong dito sa ating diagram ay papakita natin na merong tatlong kulay tatlong kulay ng layer bago tayo makarating sa bedrock, which is ang bedrock na ang parang nagsasabing red light or stop. Ang bedrock ang magpatigil sa atin na yan ang magsasabi na tama na, stop na dahil bedrock na. Okay, so ngunit sa bedrock, ayan yung pinakalimit ng paghukay ng mga hapon. Kapag may bedrock na ay doon na nila nilalagay yung item. Kasi hinahanap nila yung stable na lupa. Para hindi lulubog ng malalim yung item kasi mabigat ang gold. Kapag nakalagay yung gold sa malambot na lupa, ay may tendency na babaon pa ito ng malalim sa tagal ng panahon kasi mabigat siya. Ngayon kapag bedrock, stop na. Pero iba dito sa nariskubre namin. Ito, 2 metros yan na black soil after the blue layer, which is hindi siya normal. Hindi normal kasi walang black soil sa 7 meters. Nasa 7 meters na yan na 2 palapag na yan na lalim at black soil yan, at hindi lang yan after that black soil layer ay 1 metros na nakapile-pile na mga lumber, kwadrado na kahoy na latang-lata na. Ibig sabihin merong nabaon sa lugar na ito. Hindi natin alam, baka arka ni Noah, di ba? Baka barko ni Noah. Kasi mga kahoy na na kwadrado yung lumber. Pero pangalawang teorya niyan ay baka Yamashita Treasures nga kasi yan ang hinahanap natin At meron kasing marker ito sa ibabaw na hagdan at ng ating i-detect ay napakalakas dito. Okay, so meron tayong comparison ng natural layer, yung hindi na-disturb, hindi pinagbaonan. Nakunan ko ito na picture sa pagpunta ko ng SOR dito sa amin. Ay merong bundok na ini-script sa highway, sa gilid ng highway na bundok. Nakikita yung magandang layer ng lupa. Kaya yun ang ating ikumpara dito. Tingnan natin kung merong abang black soil sa lalim na 7 meters to 8 meters. Malalim na yan, At prueba diyan ay meron nga kaming nakuwang malalaking seashells. Yung tipay, napakarami diyan sa black soil. Kaya magtaka tayo, kung million of years yan na black soil, ibig sabihin may settlement noon na nabaon na ng 7 meters deep na settlement. Kasi may mga kahoy na nilagari yung mga kwadrado. Lumber, man-made yun. At hindi lang yan, napakarami itong dala ko. Tipay. Yan yung ayan million of years na yata yan Mga tipay yan na ang lalaki. Pero marami sila yung parang pinagkainan na sila. Hindi na siya buo ng mga tipay. Ibig sabihin, pinagkainan. So, merong mga tao sa layer na yun noon. O baka nga, ito'y isang malaking deposito ng Yamashita Treasures. Kaya atin bigyan ng reaksyon kung paano nagkaroon ng black soil sa pinaka-bottom na layer ng lupang ito. So, ito yun, Kung sukatin nyo ang lalim niyan mga ka-TX, malalim yan.
2 palapag mahigit yan. Mga nasa 3 palapag yata yan. So ayan dito, ayan o, nag-umpisa ng mag-brown. Ayan, itim na siya. Generally here, after the blue, ay umitim siya. Which is, hindi siya usual. Kapag itim, ibig sabihin, ay galing sa ibabaw na lupa yan. Bakit nagkaganon? So merong anomalya. At lalo na nang dagdagan naming paghukay ng 2 meters ay tumambad yung halos 1 metro mahigit o 2 metros mahigit na pile ng mga nilagaring kahoy na which is nalata na talaga. Kapag hawakan mo, lata na. Sayang ay na-delete ko yung mga video dito eh. Kasi ayaw kong ipakita sana to na na project nila Katiats. Pero matagal na to, nasa 3 years ago, matagal na yan. Tinabunan na yan. Pero marami talagang man-made sa after 7 meters eh. Yung kahoy lang ng mga kwadrado, mga lumber, ay na talaga yun. Sinyalis na merong ibinaon, pero hindi tayo tiyak na Yamashita Treasures. Sabi nga ng iba, baka panahonan pa yan ni Noah, million of years. Mga settlement na nabaon na dahil sa pagsabog ng mga bulkan ay nabaon na sila. So pwedeng ganun din. Pwedeng ganun. Okay. So atin nabigyan ng ng comparison tong layer dito. Pakita ko rin yung picture ng natural layer na hindi nagalaw. Okay, so ito na nga yung sinabi ko na in-script na sa gilid ng highway at makita natin ang layer ngayon ng lupa. So ito ibabaw, nasa 3 meters yan, ay ito yung parting itim, dark brown or itim siya or black soil ito. Ngayon kahit saan tayo titingin dyan ay after the bedrock ay walang black soil. Wala. Itong dito mga yan, parang lumot, hindi ang black soil. Walang black soil after this bedrock na to eh. So wala dyan, walang black soil. At kapag merong black soil, ibig sabihin ay galing yan sa ibabaw at backfill siya, nilagay sa ilalim. So yan kapag Yamashita Treasures. Atin muna tingnan yung ito yung layer na brown, dark brown yung dito. Ayan dark brown. Hindi nagiging light, hindi nagiging light blue at bluish. Pagkatapos nito ay bedrock na sana yan. Bedrock na yan diyan. Ang nangyari ay walang bedrock. At ang kasunod niya ay black soil na 2 meters ang kapal. So ayan nga, sabi ng mga nakapanood na eksperto sa lupa, sabi nila ay parang ancient settlement. May mga village noon na nabaon ng matagal, so yung mga nila kabahayan, di ba? May mga lumber yun, may mga kahoy, yung kasama siyang nabaon. So ang kapal-kapal na, ibig sabihin nabaon na ng 7 meters, baka may sumabog na bulkan, di ba? At nabaon sila at ang tagal-tagal na, di ba? Million of years na yata kung yun ay settlement ng mga tao. Pero kapag Yamashita Treasures, ito, paano napunta ang black soil na makapal sa 7 meters to 8 meters deep, mga kababayan? So paano nga ba napunta yan dyan? Well, balik tayo sa ating ito. So ganito kapag magbaon ng hapon, meron silang slanting na
daanan. So ito yung entrance dito, entrance ito. And then ito yung kanilang slanting na daanan in form of hagdan. So hagdan yan. Karamihan ng lalim niyan ay 14 meters bago sila mag horizontal. So pagdating nila sa 14 meters, ayan, mag horizontal sila ganyan. At dito na sila gagawa ng tinatawag na bunker. So ito na yung room. Ito na yung bunker na pinaglagyan ng item. So ito yung item, yung naka-X. Ilang tonelada ba meron ang mga bunker ng big deposit? Pinakamaliit dyan ay 3 tons. Meron lang akong mapa niyan. Ito, ayan yung isang sample ng bunker or yukin. Sa Japanese, ang bunker is yukin. At karamihan yan ay 14 meters yung entrance pa lamang yun, ha. Pero mag-horizontal na naman sila. Itong lalim nito sa paganyan ay sa kanilang ano yan, measurement ay 14 ang lalim. Pero kung dito ka magsukat sa slanting ay mahaba siya. Halos times 2. Nasa almost 30 ito. Yung sa mapa ko ay 30 ang haba ng ang lalim ng hagdanan. So kapag dito ka dumaan sa itaas, mas maiksi siya kasi shortcut. Okay, so ito yung nangyari kung bakit nagkaroon ng kulay na itim na lupa. So ito, nabaon na nila to. Kung nabaon na yan, halimbawa, ay dyan na sila mag-umpisang maghakot ng i-backfill dyan. So maghakot sila, kukuwatis sila dito sa ibabaw ng mga black soil, and then baba nila yan at ilagay dito. Ayan, so mapupuno yan hanggang sa halos pati na ang bunker ay lalagyan niya ng black soil. Lalo na dito sa ibabaw, lalagyan niya ng black soil. So anong purpose na makapal na black soil ang ilalagay ng mga Hapon? So ayon sa sa science, ang black soil, so halimbawa ito yung black soil na 2 meters thick, 2 meters ang kapal ng yung sinabi ko na black layer. So yan ay anti-detection. Halimbawa, meron kang makapal na carbon paper at binalot mo yung pistola, yung baril. Binalot mo, hindi na yan ma-detect sa mga scanner ng airport, ng barko. Hindi na siya ma-detect dahil ang carbon o uling o black soil ay anti-detector siya. Kaya karamihan ng malaking deposito ay binuhusan nila ng black soil. Kaya nilagyan. Ngayon, magtaka kayo sa yung pinunta itong dito sa video ko ay bakit dito pag ganun kasi yung hukay, di ba? Vertical eh. So eksakto ang layer. So nakumpisa siya sa brown, ayan, dark brown to pagdating dito blue na ito eh. So bluish na itong dito. So tama yung layering kanina. Ito, ayan, no? So blue na siya. Pero bigla siyang umitim dito. Which is hindi dapat mangyari na iitim. Kasi nga dito sa ating hindi itim ang kasunod. Ang kasunod ay bedrock na at puro na bato. So ito yung na-encounter ng hukay ng tunnel kanina. Mayroong blue layer ito eh. Blue layer, tama. At dapat kasunod doon ay bedrock. Ito na yun. Ito na yun, no? Mga bato na yan. Pero hindi. Dahil ang sumunod ay black soil. Ngayon,
sabihin natin hindi na disturb tong layer dito. So balik tayo dito. So ito na layer, hindi siya na disturb, yung blue. Ibig sabihin hindi diyan binuhos ang black soil, hindi yan dinaan. Hindi yan yung entrada ng hapon. Hindi dito sila naghukay para ibaon sa bedrock yung item. So ito na nga, ang ginawa nila ay ito na yung kanilang ingenious way. So malayo sa tinarget namin. Dito kasi yung siguro nag-detect kami dito, halimbawa kung bakit natagpuan namin yung natagpuan namin to na parte na malakas ang detection diyan. Dito kami sa ibabaw. Ngayon, siyempre naman direct under dito kami nag-detect. So, kung anong meron sa baba, ma-detect siya. Ngayon, paghukay mo diyan, natural undisturbed soil. So, masasabi muna, naku, baka bato na naman itong na-detect namin. Dahil nga undisturbed, hindi na isturbo ang lupa, hindi pa nadaanan. Yun pala, ito yung pinakasikreto dito. Dito sila gumawa ng entrance at nag-slant. Ayan, ng hukay at saka horizontal. So ito na portion undisturbed, ito lahat hanggang dito, ito undisturbed soil. Pero yun pala ay merong sinuksok sa ilalim. So yan yung analysis ko kasi after black soil ay mga timber na mga kahoy na napakarami. So yan kasi ang palatandaan ng timber, ibig sabihin yan malapit ka na. Kapag mga putol-putol talaga na man-made na mga kahoy na nilagari. Pero kung yung may mga ugat pa na puno na petrified woods na million of years petrified, parang bato na siya na kahoy. So ang ibig sabihin yan, hindi yan sa hapon. Kung ang nakita yung mga kahoy sa ilalim ay parang bato na, matigas na, petrified na, ayan ay million of years. Kapanahonan ni Noah yan, ng Noah's flood, baka Noah's Ark Ang sa hapon ay 80 years pa, so nalalata lang siya. Kapag hawakan mo, lata na talaga siya. So ito yung mga kababayan, misteryo ng undisturbed soil. Bakit merong maghukay tayo na hindi pa naisturbo? Pero pagdating natin sa pinakailaliman, may makuha tayong mga man-made na bagay. So ito ang kasagutan. Balikan natin para maklaro natin ang ating explanation. Okay, so ito yung kasagutan. Kulayan natin ng blue. So ito, entrance dito, and then gumawa sila ng slanting entrance. Merong sukat yan na haba kasi pa slant 30 meters. Ayan, pero kung dito ka dadaan sa taas, hindi yan umabot ng 30 kung dito ka dumaan. Pero mga ang masalubong mo dyan mga matigas na lupa. So dito talaga. And then gumawa sila ng bunker dito, and then sa ibabaw niyan ay nilagyan nila ng black soil. Ito na portion, black soil, para hindi siya ma-detect ng mga treasure hunter dito sa ibabaw. So sa ibabaw, halimbawa merong nag-scan dyan, ay hindi na ito ma-detect. Ayan. Ngayon, bakit na-detect namin yon? Kasi nga, gumamit kami ng mga manual lamang na locator, halimbawa pendulum at dowsing. Pero sa mga electronics, hindi na makapenetrate ang electronics dito, hindi na makadetect.
Ang mga manual lang ang makadetect ng covered by black soil or charcoal. Ayan. Yan yung mga katiats. So napakaano talaga kapag ganitong mga diagram ng tunnel, siguradong big deposit yan. Kasi ang gumawa niyan ay isang batalyon eh. Isang batalyon ang naghukay. Kaya hindi pwedeng isang squad lang, hindi pwedeng isang dusinang hapon lang. Isang batalyon yan, pinakamahina ay 50 katao ang nagtatrabaho niyan. Parang mga langgam, diba? Kaya nakapaghukay sila ng malalim at katulad ng water tunnel nila, diba? Tumatagos sa kabilang bundok. Magtaka tayo paano ginawa to kasi marami sila, isang regiment eh. Ang engineering brigade, yun yung gumagawa ng tunnel at magagaling yun kasi engineering brigade. Alam nila kung paano maghukay. Alam nila paano butasin yung matitigas na bato. Ayan, so ito lang yung aking partial analysis sa pinalabas ko na video kung bakit nagkaganoon na merong black soil pagdating sa 8 meters at merong mga kahoy na nilagari na man-made. Paano nakarating siya sa undisturbed soil? So ito na yon explanation mga katiats. At huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.